Sobrang saya ni Desa nang sa wakas, ma-hire sa isang kumpanya. Lalo na't pinapalayas na siya sa apartment na tinutuluyan. Nang gabing yun, kasama ang ilang aplikante na nakapasa rin, nagpunta sila sa isang bar para mag-celebrate. Naging mapusok din siya dahil sa tama ng alak, lalo na't inaasar siya ng mga kasama tungkol sa kanyang pagkaberhen. Nang makauwi sa kanyang apartment, ay ibang floor at pinto ang napuntahan niya. Hinalikan niya roon ang isang lalaki. Isang sikreto ang sinabi nito. Hindi raw ito tunay na lalaki, pero hindi napigilan nito ang tama ng alak sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa kwarto nito. Kinaumagahan, nagising na lang si Desa na kasama ang isang estranghero. Noong una, sinisisi niya ito, pero noong maalala ang nangyari, nilamon siya ng kahihiyan. Pero dahil sa sikreto nito, kinalimutan na lang niya ang nangyaring one night stand sa kanila. Dahil lipat na rin naman siya ng bagong tirahan. Unang araw ng trabaho ni Desa at bagong unit ng apartment. Sa trabaho, nakilala niya ang kanilang CEO at iyon ang lalaking naka one night stand niya. Ang lalaking alam niya ang itinatagong sikreto, si Primitivo. Manong, para na po. Sambit ulit ni Desa. Halos magkanda untog-untog siya sa loob ng jeep sa pagmamadali niya. Kip-kip niya pababa ang folder na may lamang requirements. Nang tumakbo ay may bumangga sa kanya dahilan para mahulog ang kanyang bitbit. Pasensya ka na, girl. Paumanhin ng binabae bago inabot ang nalaglag niyang mga dokumento. May kasama pa itong isang estranghera. Mag-a-apply ka rin sa Vine Digital? Pagtukoy nito sa isang digital marketing company na pagpapasahan nga niya ng application ngayong araw. Oo, doon din ang punta namin sa creative department. Dagdag naman ng isang babae. Ikaw din ba? Tanong ng binabae. Tumango naman ang dalaga. Kung ganun, join na tayo. Ako nga pala si Kevin. Kikay na lang for short. Napangiti siya. Nagbaling ito sa kasama. At eto naman si May. Ako naman si Desa. Sabay-sabay silang naglakad palapit sa kumpanya. Suot-suot ang formal na mga damit. Nang makapasok ay isa-isa na silang pumasok sa HR office para sa interview. Hired na ako. Tuwang-tuwa si Kikay nang lumabas at lumapit. Congrats! Nakangiting tugon ni Desa. Nilingon niya rin ang iba pang kasama sa pila na parehong nakapasa rin sa interview. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng kaba. Desa, tinabihan siya ni May. Kapag nakapasa ka, mag-celebrate tayo. Great idea. Aba, mahirap makapasa sa company na yan. Segunda naman ang binabae. Saan naman tayo pupunta? Tanong ng dalaga. Sa club, iinom tayo at sasayaw. Sagot ni Kikay. Pasimple pang kumendeng na ikinangiti nila. Sama ka ha? Patuloy ni May. Nakatingin ang nag-iisip na si Desa sa dalawa. May ilang buwan na rin siyang stress sa paghahanap sa trabaho. At kung matatanggap man siya sa istrikto at matagumpay na kumpanyang ito, siya na ang magiging pinakamasayang aplikante. Napangiti ang dalaga pero mabilis ding nawala iyon nang magsalita si Kikay. Girl, natunog ang cellphone mo. May tumatawag sa'yo. Ulit ni May. Nginuso pa ang sukbit niyang bag. Sandali lang. Nagmamadali niyang kinuha ang cellphone sa loob ng bag. Ano na, magaling kong tenant? Nilayo ni Desa ang cellphone sa tenga dahil sa malakas na bungad ng landlady ng inuupahang apartment na si Mercy. Pinagtataguan mo na ba ako? Nasaan ang bayad mo sa upa? Abay, may 3 buwan ka ng delayed. May plano ka pa bang magbayad? Aling Mercy. Hindi siya makasingit sa tila, baril sa sunod-sunod nitong sabi. Alam mo naman na yung upahan lang na yun ang pinagkukunan ko. Daing pa ng ginang. Kumalma ho kayo, Aling Mercy. Hindi naman ho ako nagtatago at magbabayad ho ako sa inyo. Mapagkumbaba niyang paliwanag. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. At saka akala ko ho ba high blood kayo? Kaya dapat, Aling Mercy, relax lang kayo. Noong nakaraang linggo anemic ako, pero ngayon na hindi ka nakakapagbayad ng upa mo,
Tumaas bigla ang dugo ko. Hindi na napigilan ni Dessa ang napangiti sa narinig. Huwag kayong mag-alala, makakabayad ho ako. Ang totoo, nasa kumpanya ho ako ngayon at sigurado kung makukuha ko. Talaga? Naging sabik ang boses ng landlady. Oho, kaya inhale-exhale. Sabay silang huminga ng ginang. Ganyan nga, Aling Mercy. Miss Dessa Soledad. Sige na ho, Aling Mercy. Interview ko na. Wish me luck para makabayad na ho ako sa inyo. Ibinaba niya ang cellphone at ngumiti sa empleyado ng kumpanya. Ikaw na ang susunod. Yes, ma'am. Kinakabahan pero nakangiti niyang binalingan ng iba pang kasamang aplikante. Kaya mo yan. Cheer ng mga ito sa kanya. Huminga siya ng malalim bago pumasok ng HR office. Naghihintay sa labas ng kumpanya sina Kikay at May matapos ang ilang minuto. Lumabas mula sa revolving glass door sa entrada si Dessa. Patakbong sinalubong siya ng mga bagong kaibigan na sadyang hinihintay siya. Ano? Hired ka na ba? Magsasama-sama ba tayo sa trabaho? Sabik at sunod-sunod na tanong ng mga ito. Unti-unting nawala ang emosyon ng dalawa nang makita ang lungkot sa kanya. Ayos lang yan, girl. Subukan mo sa susunod na hiring nila. Pinisil siya sa braso ni Kikay. Nag-arko ang kilay ng mga ito nang ngumiti siya. Kinuha nila ako. Masayang sambit niya na tumalon pa sa saya. Para silang mga bata nang sabay-sabay na tumalon habang magkakahawak ang mga kamay sa harap ng kumpanya. Dapat talaga tayong mag-celebrate. Dagdag pa niya. Natagpuan ni Dessa ang sarili sa maingay na club na bumabaha ng alak. Siguradong paldo tayo sa sweldo. Lasing na sambit ng nakangiting si Kikay. Natawa naman siya. Hindi pa nga tayo nakakapagsimula sweldo agad. Siyempre, ganun dapat ang isipin natin. Hilo niyang pinagmasdan ang mga bagong kaibigan. Hindi lang trabaho ang natagpuan niya. Ganoon na rin ang mga taong ito. Cheers! Pinagbangga nila ang mga baso ng beer. Napatingin sila sa isang tila, magkasintahan na magkadikit ang mga labi sa kabilang mesa. Agad niyang iniwas ang tingin nang napansin ng mga kasama. Girl, ngayon ka lang ba nakakita ng ganyang magjowa? Natatawang tanong ni Kikay. Binalingan ito ni Dessa. Ngayon nga lang, seryosong tanong ni May. Alangan siyang tumango. Siguradong hindi lang ang mata mo ang virgin. Bulong sa kanya ni May. Nandidiri siyang lumayo rito. Hindi ba isang blow mo na lang sa birthday candle, wala ka na sa kalendaryo? Dagdag pa nito. Aba girl, kumbaga sa tollgate, magsasarado na rin yan ha. Biro ni Kikay na nakapagpahagalpak ng tawa kay May ng malakas. Napairap naman siya. Busy ako sa paghanap ng trabaho. Kailangan kong makabayad ng upa sa landlady naming parang nagrarap kapag sinisingil ako. Nakanguso niyang katuwiran. Pero dapat, hindi mo pinagkakaitan ng sarili mo. Payo ni May na umakbay pa sa kanya. Masayang magmahal. Kakaibang feeling yon girl. Kinikilig na segunda pa ni Kikay. Ayaw mo bang magkaanak? Magkaroon ng sariling pamilya? Curious na tanong ni May. Seryosong tinitigan niya lang ang bagong kaibigan. Girl, kapag ganyan ka ng ganyan, mamamatay kang virgin. Saad ni Kikay. Kinuha niya ang baso ng alak at tinungga. Nang maibabae yun, ay mas lalong umikot ang kanyang paligid. Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, nakita niya ang dalawang muka ng mga kaibigan. Ihahatid ka na namin. Saan ang address mo? Tanong ng tila, hindi nalalasing na si May. Lasing siyang umiti bago tuluyang napapikit. Otomatikong inalalayan ng binabae ang dalaga ng makatulog ito. Saan natin ngayon iuwi si Dessa? Tanong ni May. Nagkatingin ng sandali ang dalawa. Yung landlady. Naalala ng binabae. Kinuha ni May ang cellphone sa bulsa ng tulog na dalaga. Tawagan mo na. Dagdag pa ni Kikay. Hirap na ibinaba nila ang lasing na si Dessa mula sa taxi. Pagkatapos alamin ang address mula sa landlady. Tiningala ni May ang apartment building. Ito na nga yun. Binuksan ng dalaga ng maliit ang mga mata at tumawa. Tama, ito nga yun. Diyan ako nakatira at hindi nakapagbayad. Girl, kaya mo bang umakyat? Nag-aalalang tanong ni Kikay sa hindi makatayo sa kalasingan na kaibigan.
Bumitaw ang dalaga sa aalog-alog na si Dessa sa pagkakakapit nito at pilit na tumayong mag-isa. Kayang-kaya. Ano bang tingin niyo sa akin? Lasing? Tinuro pa nito ang sarili. Napangiti ang dalawa. O sige basta girl, huwag kang malilate bukas ha. Bilin ni Kikay. Itulog mo na yan. Dagdag pa ni May. Bakit kasi hindi mo sinabing mahina ka pala sa alcohol girl? Nalasing ka tuloy. Patuloy ni Kikay. Hindi pa nga ako lasing. Sige na, salamat sa paghatid. Mag-ingat kayo pa uwi. Papasok na ako. Pasuray-suray siyang naglakad at tumalikod. Itinaas pa ang kamay para kumaway. Bago binuksan ang gate hanggang sa siya ay matigilan at pinagkakatitigan ng hanay ng unit ng kanilang apartment. May kaharap rin itong isang hanay at kapareho ng kulay sa kanyang mga mata. Saan nga ulit ang unit ko? Lasing na tumuro ang daliri niya sa mga nakikita. Sinimulang maglakad ni Dessa. Huminto siya sa tapat ng isang pinto at nang mahawakan yun ay hindi nakalak. Dire-diretso siya sa loob ng hubarin ang suot na sandalyas. Binitiwan niya rin sa sahigang bag niya. Bakit bang init? Reklamo niya nang hubarin ang suot na suit. Nakapikit na ibinagsak ng dalaga ang sarili sa madilim na kama. Kaswal na itinaas ang mga paa sa akalang unan. Napakunot noo ang naalimpungatan na si Primitibo nang maramdaman ang bigat sa kanyang tagiliran. Otomatikong inabot niya ang switch para buksan ang lampshade sa side table. Kasabay ng paglingon ng paglaki ng kanyang mga mata nang makita ang babaeng katabi niya sa kama. Otomatikong bumangon si Primitibo. Hinawakan ng mga kamay ang magkabilang pulsuhan ng estranghera nang magtanong, "Who are you?" Natigilan siya nang makita ang babaeng namumula ang muka habang namumungay ang mga mata. Napangiti si Dessa habang nakikita ang gwapong muka sa paningin niya. Ako dapat ang magtanong niyan. Sino ka ba? At bakit ka nasa panaginip ko? Patuloy ng estranghera na lasing pang tumawa. Puno ng pagtataka ang binata nang kaswal na alisin ng kaharap ang pagkakahawak niya rito. Nagtungo ang mga kamay nito sa kanyang magkabilang balikat. Get your hands off me. Pilit niyang inalis ang kamay nito pero kaswal na ibinalik muli ng estranghera iyon doon. How did you get in? Tanong ni Primitibo. Ikaw, paano ka naman nakapasok sa panaginip ko? Tanong nito sa kanya. You're crazy. Akma siyang aalis pero hinila nito ang kanyang braso. Pinakatitigan ni Dessa ang gwapong mukha ng lalaki sa kanyang panaginip. May sikreto ako. Gusto mong malaman? Inis na inis ang mukha ng binata habang pinagmamasdan ang tila nasisiraan ng ulo na babae. Hinila nito ang tenga niya at bumulong. Napangisi si Primitibo nang marinig ang sinabi nito. Siya naman ang humarap dito. Ako rin may sikreto. Pagpatol niya sa kalasingan nito. Ano? Nakakunot noong tanong ng babae. Dahan-dahan siyang tumapat sa tenga nito para bumulong. Nang akma siyang lalayo, ay aksidenteng nagtama ang tangos ng ilong nila ng estrangherang nasa kanyang kama. Tensyonadong napalunok ang binata at napatitig sa mga mata nito. Bago pa mawala sa wisyo, ay lalayo na sana si Primitibo pero akmang babangon ng babae na tila masusuka. Pero bago pa ito matuluyang maduwal ay nagtagpo na ang kanilang mga labi. Napamulat ang dalaga at nasalubong ang nanlalaking mga mata ng lalaki. Kip-kip nang nakapikit na si Dessa ang nakatabing kumot sa kanya. Unang beses niyang lamigin sa kanyang kwarto dahil hindi naman air-conditioned ang kanyang unit. Pero iba ngayon, pinakiramdaman niya ang paligid. Kakaiba ang dating noon sa kanya. Agad na nagmulat ang dalaga. Binuksan ang mga mata bago dahan-dahang bumaba ang tingin sa sarili. At nang mapagtantong nasa ibang kwarto, ay otomatikong bumangon si Dessa kasabay ang mapasigaw. Natigilan sa paglabas ng banyo si Primitibo dahil sa sigaw na yun. Bumaling sa kanya ang isang babaeng nanlalaki ang mga mata. Mas naging malakas ang tili nito. Miss, huwag kang maingay. Akmang lalapit ang binata pero mabilis itong lumayo. Huwag kang lalapit sa akin, hinayupak ka. Nakabalot ng kumot
ang mangiyak-ngiyak na si Desa. Anong nangyari? Mahinang natanong pa niya hanggang sa mapatingin sa lalaking bagong ligo at nakatapi ng tuwalya ang pang-ibaba bago sa sarili. Galit niyang binalikan ang tingin ng estranghero. Pinagsamantalahan mo ko? What? Pinagsamantalahan mo ko. At teka nga, sino ka ba't bakit ka nasa kwarto ko? Kakasuhan kita. Miss, baka ikaw ang kasuhan ko. Anong ako? Unit ko to at kwarto ko to. And I didn't do what you're accusing me. Ano palang nangyari? Naluluhang tanong niya. You trespass here. Humiga ka sa kama ko and... Hindi rin maituloy ni Primitivo ang sasabihin matapos maalala ang aksidenteng pagdidikit ng kanilang labi. At ano? Mariin na tanong ng kaharap. We accidentally kissed and we spent the night together. Mabilis na hinagip ng isang kamay ni Desa ang mga unan at sunod-sunod na ibinato sa kaswal na lalaki. Lasing ako kagabi at pinagsamantalahan mo ko. Gigil niyang sambit habang umaahon ng galit sa dibdib. But you initiated. Kahit na! Tumulo ang luha ng dalaga sa magkahalong dismaya sa sarili at sa estranghero. Natigilan naman si Primitivo ng pagmasdan ng dalaga hanggang sa mababang tono na magsalita. Okay, it's my fault. You were drunk last night. Pero hindi ibig sabihin nun may lisensya ka ng pagsamantalahan ng kahinaan ko. I'm sorry. Sorry? Nakangising tanong niya. May babalik ba ng salitang yan ang kinuha mo sa akin? Natahimik naman ang binata. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Ang mawala ka sa landas ko. Mr. Perez. Sabay silang napalinga sa katok sa pinto. Agad na iniwasan ni Desa ang tingin ng binata. Yumuko siya para pulutin ang mga damit sa sahig. Alam niyang huli na para magsisi. Pero iyon lang ang tanging magagawa niya. Dahil sa gabing nalasing siya, nawala na rin ang kanyang pinaka-iniingatan. Nang makalabas ng kwarto, napahinga na lang si Primitivo. Aaminin niyang mali ang nagawa niya pero masyadong matamis ang halik na yun para manalo siya laban sa sarili. Wala namang kahit anong suot na singsing ang babae para isipin niya na nakatali na ito. Mr. Perez, natigilan siya sa pag-iisip ng marinig yun. Binuksan niya ang pinto at naroon ang ngiting-ngiting landlady. Magandang umaga po, sir. Heto po. Kinuha ng binata ang iniaabot nitong susi. Pasensya na talaga kayo kagabi, sir. Kung kailan pa kayo lumipat, doon nasira ang doorknob ng apartment ninyo. Doon saktong narinig ni Desa ang lahat at nalinawan habang naririnig sa loob ng kwarto ang usapan ng dalawa. Huwag kayong mag-alala, sir. Mamaya dadating ang maintenance para maayos ang pinto nyo. Pinasadya ko na rin na naiiba yan sa lahat ng doorknob dito dahil VIP kayo rito. Salamat ho, Miss Mercy. Isinarado na ni Primitivo ang pinto at sa pagharap ay nakita ang estrangherang nakasama kagabi. Akmang lalakad na palabas si Desa nang pigilan ng binata. May gusto lang akong malaman. Dahan-dahan siyang napatingin dito at naaninag niya ang kaba sa mata ng lalaki kaya pinakatitigan niya ito. Wala ka bang natatandaan na sinabi ko sa iyo last night? Sinubukang alalahanin ni Desa ang nangyari kagabi. Pero bukod sa wala siyang maalala kahit na ano sa kalasingan, hindi rin niya gustong matandaan ang kahangalang iyon. Wala. Untag nito. Meron. Natigilan si Primitivo. Meron? Tell me, anong natatandaan mo? Umigkas naman ng babae sa pagkakahawak niya. Kapag sinabi mo sa kahit na sino ang nangyari sa ating dalawa, ipagkakalat ko rin ang sikreto mo. No. Oo, gagawin ko yon. Kung ayaw mong sumambulat yon, umakto ka na hindi ako kilala. Naiintindihan mo? Pikon na huminga ang lalaki. Lumabas na ng unit si Desa at doon lang napaseryoso. Iniisip niya rin ang sikretong tinutukoy nito dahil ang totoo, hindi na niya matandaan ang sikretong sinabi nito kagabi. Pero mukhang importante ito, kaya iyon ang gagamitin niya para walang makaalam sa nangyari. Desa! Nasapo niya ang dibdib nang biglang marinig ang pagtawag ng landlady. Akala ko ba'y may trabaho ka na? Bakit nandoon ka sa apartment ni Mr. Perez? Bakit parang iba yata ang tinatrabaho mo? Patuloy pa ni Mercy.
Aling Mercy, magpapaliwanag sana siya nang may mapagtanto. Naku po, nagmamadali niyang sinulyapan ng suot na relo. Malilate na ako sa unang araw ng trabaho. Nabulalas niya't agad na kumaripas ng takbo patungo sa sariling apartment. Pero otomatiko ring natigilan. Sa halip tumakbo palabas ng apartment building. Hoy Dessa, huwag mong sabihin ganyan ka papasok sa trabaho. Napailing na lang ang landlady habang pinanonood ang halos magkandarapang dalaga. Nakaupo si Dessa habang kaharap ang desktop computer. Tutok na tutok siya roon para magtrabaho. Nang pagulungin palapit ni May, nakasama niya rin sa loob ng creative department ang kinauupuan na swivel chair. Nakauwi ka ba ng maayos kagabi? Natigilan naman siya hanggang sa matauhan. Oo naman, nauutal niyang sagot. Matagal ka na ba sa unit mo? Nagtatakang hinarap niya ang katabi sa mesa na kaibigan. Bakit? Kalilipat ko lang kasi sa isang apartment malapit dito sa company. Kailangan ko pa ng isang kahati sa upa. Ako, lilipat ako ora mismo. Mabilis niyang sagot. Alangan namang tumango ang kaharap. Akala ko pa naman mahihirapan akong kumbinsihin ka. Hindi, gusto ko na nga rin umalis doon dahil... Naalala niya ang lalaking nakasiping. Dahil? Naghihintay na tanong ni May. Dahil iniwasan niya ang mga mata ng kaharap. Dahil boring, basta lilipat na ako sa inyo. Sige, magtrabaho na tayo. Natataranta siyang humarap muli sa desktop computer. Hulog ng langit ang alok ng kaibigan niyang lumipat ng bagong matitirahan. Nang sa ganoon, hindi na niya makita ang lalaking kapitbahay. I'm on my way. Could you please prepare the conference room for the meeting? Yes, sir. Okay, thank you. Ibinaba na ni Primitivo ang hawak na cellphone. Bago isinarado ang pinto ng unit habang sukbit ang laptop bag. Tenant kong favorite at pinakagwapo sa lahat. Hinarap niya ang lumapit na nakangiting landlady. Kamusta ang pangalawang araw sa aking apartment? It's fine. Maikli niyang tugon bago lumampas ang tingin. Isang maliit na truck ang nakita niya na may kargang mga gamit. Sinundan naman iyon ng tingin ni Mercy. Sa isang tenant ko yan na makunat magbayad. Iyon sa wakas lumipat na. Dahan-dahan siyang tumango bago tumanaw sa malayo. Hindi naman siguro ang babaeng nakasama niya ang tinutukoy nito. May problema ho ba, Mr. Perez? Silip sa kanya ni Mercy. Nothing. Mauna na ho ako. Nagtungo na siya sa parking lot kung nasaan ang kanyang kotse. Kamusta naman kayo ni Dessa sa apartment mo? Usisa ni Kikay habang magkakaharap sila sa trabaho. Napuyat kami sa panunood ng K-drama. Sagot ng tuwang-tuwang si May. Napuna naman ng binabae ang tahimik na kaibigan. Girl, namamahay ka ba? Parang hindi ka masaya. Hindi, ang saya nga doon sa apartment ni May. Pilit siyang ngumiti. Nagtataka lang ako, di ba nabanggit mo gustong gusto mo sa apartment mo noon? Noon yun pero ngayon na magiging kapitbahay ko ng lalaking kumuha. Kusang napahinto si Dessa sa sinasabi at napatingin sa mga kaibigan na abang sa kanyang sasabihin. Nasabik ang mukha ni Kikay. Lalaki? Anong kinuha? Apura pa ni May. Ano? Hindi niya alam ang palusot na sasabihin. Anong ang kinuha ng lalaki sa'yo? Ulit ni Kikay na hindi mapakali sa upuan. Naging malikot ang mga mata ng dalaga. Announcement! Naputol ang usapan nila sa anunsyo ng isang empleyado ng kumpanya. Doon lang nakahinga ng maluwag si Dessa. Sino siya? Tanong ni May sa katabing kasama na mas matagal na sa kanila sa trabaho. Siya sa Sekretary Denise, ang sekretary ng CEO. Sabay-sabay silang tumango bago nagbaling muli sa babaeng formal na nakatayo sa harapan. I'm here to announce that the CEO is back after his short break at bibisitahin niya ang bawat department to check how things are going. Pasimpleng yumuko ang kinikilig na si Kikay sa kanila. Alam niyo bang nasagap ko? Ang gwapo raw ng boss natin. As in, yung parang makikita mo lang daw sa panaginip. Biglang tumunog ang cellphone ng sekretarya. Pagkatapos, nagtuon ulit sa kanila ang atensyon. Bakit na ang CEO? Pagbibigay alam nito bago naglakad palabas. Rinig ni Dessa ang bulungan ng mga kinikilig na kasamahan sa departamento.
Welcome back, sir. Nakangiting bati ng sekretarya sa CEO. Is the conference hall ready for the meeting? Formal na tanong ni Primitivo habang naglalakad. Yes, sir. And by the way, nasabihan ko na po ang each department on your walk around today. Huminto siya sa paglalakad. Alright, I'll check them quickly before the meeting. Iba ang dumapong kaba ni Desa habang nanatili silang nakatayo para salubungin ng CEO. At nang pumasok ang isang pamilyar na lalaki, laglag ang kanyang panga. Good morning everyone. Formal na bati ni Primitivo. Good morning sir. Balikbati ng creative department. Nanginginig na pinagdaupan ni Desa ang mga kamay. Iniyuko niya ang ulo para umiwas ng tingin. Hanggang sa manlambot ang kanyang mga binti bago tuluyang napapikit. Desa! Tili ni Kikay na nahimatay na kaibigan. Napatingin naman lahat ng nasa departamento sa dalagang dinaluhong ng mga kaibigan. Napakunot noo si Primitivo. What is happening? Sir, may nahimatay ho yatang employee. Don't worry, ako na pong bahala. You might want to check the next department. Suhestyon ng sekretarya. Tumalikod ang binata, pero hindi rin magawang kumilos ng mga paa para umalis. Girl, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Kikay sa kanya nang magkamalay bago pa man madala sa klinik. Masama bang pakiramdam mo? Patuloy ni May na may hawak pang bote ng tubig. Ramdam ni Desa ang panghihina ng katawan niya. Umalis na ba yung CEO? Nasulyapan niya ang nahati sa gitnang mga empleyadong nakatunghay sa kanya. At nakita niya roon ang CEO, ang lalaking mismong nakasiping. Nakahalukip-kip ito habang pinagmamasdan siya. May kailangan ka ba sa akin, employee? Seryosong tanong nito sa kanya. Mabilis na pumikit ang dalaga. Napailing naman si Primitivo habang pinagmamasdan ng babaeng ngayon, sigurado siyang naghimay-himatayan lang sa kinauupuan nito. Hindi siya nagkamali. Ito ang babaeng nakasama niya noong isang gabi sa bagong tinutuluyang apartment. Binalingan niya ang mga empleyado. Pwede na kayong bumalik sa trabaho. Pero sir, naputo lang sasabihin ni May. Leave her alone. Tignan natin hanggang saan siya tatagal. Marahang binuksan ni Desa ang mga mata bago inis na tinignan ng CEO. You're here to work, not to act. Paalala pa nito. Sir, naghihintay na po ang board sa conference hall. Untag ng sekretarya. Let's go. Sa pagtalikod ni Primitivo ay kusang gumuhit ang ngiti sa labi niya bago naglakad paalis ng departamento. Nasapo ni Desa ang magkabilang ulo nang ipatong ang mga siko sa mesa. Paanong siya ang naging CEO at boss ko? Mahina niyang tanong sa sarili. Kilala mo ba si sir? Tanong ni May na ikinalingon niya rito. Hindi. Kabado niyang sagot. Bakit ka nga hinimatay noong dumating si sir? Usisa naman ni Kikay. Nahilo lang ako kanina. Magtrabaho na tayo't baka mapagalitan pa tayo. Nasa loob ng conference hall ang seryosong si Primitivo. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang naging reaksyon ng estranghera nang siya ay makita. Nagkatinginan naman ng mga board member na kaharap ng CEO. Mr. CEO, you seem to be enjoying the meeting. Naging maganda siguro ang work break ninyo. Puna ng isa na nakapagpahinto sa kanya. Napatingin siya sa mga ito at nang makitang nakangiti ang mga kaharap, pilit siyang pumormal. I'm just impressed with company progress, even though I took a short break. Kaila niya nang muling tignan ng hawak at nang maalala ang bagong empleyado, hindi niya muling masupil ang ngiti. Buti na lang talaga na hired tayo rito. Kung hindi, hindi natin malalaman na may nabubuhay pa palang katulad ni Sir. Kinikilig na sambit ni Kikay na kanina patila isang bulate na inasinan nang makita ang CEO. Kasabay ni Desa ang mga kaibigan papunta sa cafeteria para mag-lunch. Alam mo yun, yung kahit malayo siya, amoy baby powder. Nagtatatalon pa ang nakangiting binabae. Ikaw ba, Desa? Siniko ni May ang tahimik na dalaga. Anong tingin mo kay Sir? Normal lang. Parang mga nakakasalubong ko lang sa daan ganun. Natawa naman si May sa kabila ng pagpilit niyang sumeryoso. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hoy girl, gising ka na ba talaga? Tanong din ni Kikay.
Yung ganong itsura ni Sir, hindi ka na basta makakakita ng ganun. Dagdag pa ng kaibigan. Natanaw ni Desa ang parating na CEO kasabay ang sekretarya. Ayan na si Sir. Saad ni May kay Kikay na patuloy sa pagdaldal. Nagtungo sila sa gilid ng hallway at sabay-sabay na bumati. Good afternoon, Sir. Dire-diretso itong naglakad. Dahilan para bahagyang kumunot ang kanyang noo. Dahil kung siya halos himatayin sa pagkikita nila, ito naman ay kung paano umakto parang hindi sila kailanman nagkita. Sinundan ng nalilitong si Desa ng tingin si Primitivo hanggang sa maalala niya ang mahigpit nitong bilin. Napangiti siya nang wala sa oras. May usapan nga pala silang dalawa. Ano kaya ang sekreto niya? Anong sekreto? Napatingin siya sa mga kaharap. Natagpuan niya ang sarili na nasa loob ng cafeteria habang pinagmamasdan ng dalawang kaibigan. Sinong may secret? Ulit ni May. Kanina ka pa tulala, girl. Naging weird ka na simula nung makita mo yung CEO. Bakit ba affected ka sa kanya? Ako? Affected? Turo niya sa sarili. Pilit pang tumawa. Excuse me. Lumapit ang sekretarya sa kanilang mesa. After lunch, pinatatawag kayo sa opisina. Office po ng, tanong ni May, ng Chief Executive Officer. Pigil-pigil ni Kikay at May ang bibig niya ng masamid at takmang maibubuga iyon sa sekretarya. Nagtutulakan silang magkakaibigan papalapit sa pinto ng opisina ng boss pagkatapos. Itinulak siya ni May dahilan para bumukas ang pinto. Seryosong nagtama ang mata nila ng nakaupong CEO. Tumayo siya ng tuwid, nahihiyang lumapit kasunod ang mga kasama. Good afternoon, sir. Pinatawag niyo daw po kami. What department are you? Seryosong tanong nito. Sa creative department po. Ako po si Desa, kasama ko po si May at Kikay. Kami po ang digital designers. Tumango si Primitivo bago sinulyapan ng mga papel na hawak. I heard you're all newly hired. How's the development of advertising materials and other visual materials? Pwede po naming ibigay sa inyo ang malapit ng i-finalize na isa sa mga digital design, sir. Si Desa na ang napilitang sumagot dahil tila walang balak magsalita ang dalawa niyang kasama dahil sa hiya. We need to wrap this up before the deadline. Understood? Yes, sir. Sabay-sabay nilang tugon. And I need one of you to come back here to show me the design. Bubuksan pa lang niya ang bibig nang sumingit si May. Si Desa po, sir. Siya na po ang bahalang mag-present. Dol-dol nito sa kanya sa CEO. Yes, sir. Magaling po si Desa sa paggawa ng design. Sul-sul pa ni Kikay. All right, you can all go now. Nagmamadaling maglakad paalis sina May at Kikay. Muling napatingala ang CEO sa dalagang empleyado. Are you just gonna stand there? Labas na po ako, sir. Nag-iisip na lumabas si Desa. Niluwagan ni Primitivo ang suot na kurbata bago napahinga ng malalim nang maiwan mag-isa. Nang muling marinig ang katok, otomatikong pumorma lang CEO. Sir, ito po ang ilan sa digital designs. Lumapit sa mesa si Desa. Iniabot ang sariling laptop. Nang kunin niya ito, ay nahawakan niya ang kamay ng empleyado. Agad silang gulat na nagkatinginan. Mabilis pa sa kidlat silang nagbitaw. Sorry, sir. Ipinatong ni Desa ang laptop bago mabilis na tumalikod. Sandali. Napako ang kanyang mga paa. About what? Mabilis na humarap ang dalaga. Wala po kong pinagsabihan ng tungkol sa... About sa draft design. I want a printed copy. Po? Ulit ni Desa. Hindi mo narinig? Walang emosyong tanong ng CEO. Sandaling naghinang ang mata nila. Bring it to me now. Sinulya pa nito ang laptop niya na agad niyang kinuha. Yes, sir. Mabilis siyang tumalima. Natataranta si Desa nang magtungo sa printer, pero natigilan din siya. Nagka-amnesia ba siya? Bakit hindi niya ako natatandaan? Sunod niya pang tanong sa sarili. Siya ba talagang nakasama ko ng gabing yun? Ay palaka! Ano bang sinasabi mo? Biglang sumulpot si Kikay mula sa kanyang likuran. At nasaan ang palaka? Natatawang tanong ni May. Alangan siyang napatingin sa dalawang kaibigan. Sinong tinutukoy mong kasama mo ng isang gabi? Naghihinala ang anyo ni May nang mahina pa siyang tanungin. Girl, wag mong sabihin na ang CEO natin yon.
Dagdag pa ni Kikay. Ano ba yung sinasabi nyo? Peki siyang tumawa kahit abot-abot ang takot sa loob. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang mga papel. Kailangan ko nang bumalik sa office ni sir. Nagkatinginan ang nag-iisip na dalawa. Nagmamadaling pumasok ang dalaga ng office at iyon ay sinarado. May humahabol sa'yo? Pumormal siya nang humarap sa CEO na nagtanong. Wala po sir. Nagtungo si Desa sa mesa nito. Ipinatong ang folder. Here's the draft of packaging design sir. Kinuha iyon ni Primitibo. Habang doon nakatuon ang atensyon nito at nagsasalita ay nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na ito ay pagmasdan. Hindi siya pwedeng magkamali. Sigurado siyang ito ang estrangherong nakita niya sa akalang panaginip. Pero bakit kaswal lang ito at parang hindi siya kilala? Miss Desa, napakurap siya nang magtama ang mata nila ng CEO. Are you with me? Seryoso nitong tanong. Yes sir. If that's so, can you repeat what I said? May sinabi ho pala kayo, sir. Alangan niyang tanong. So I'm just wasting my time here, Miss Desa? Pasensya na kayo, sir. Nakayuko niyang paumanhin. What's bothering you? Tanong ni Primitibo sa nakatayong empleyado sa pagitan ng kanyang mesa. Mabilis na nag-angat ng tingin ng dalaga. Itinaas pa ang kamay para iwagwag. Wala po, sir. Medyo nakaidlip lang po ako. Pagdadahilan ni Desa. Pigil ang ngiti ng CEO sa labi. Nakaidlip ng nakatayo? Opo, talent ko po to. Nakakatulog din po ko kahit nakadilat ang mga mata. Kaswal na dagdag pa ng dalaga. Okay, time for work. Stop playing around. Seryosong sabi ng binata bago pa bumunghalit ng tawa. Itinuro nito ang papel bago dumikwatro. Can you explain to me now the changes in the new draft packaging design? Yes sir. Dumukwang siya sa mesa. Napataas naman ang nagulat ng bahagya na si Primitibo. Nagsimula na ang dalagang ipaliwanag ang nasa papel. Nilingon niya ang CEO na seryosong nakikinig sa kanya. Hanggang sa salubungin nito ang tingin niya na ikinahigit niya ng hininga. Why did you stop? Pilit na nagpuno si Desa ng hangin sa dibdib para itanong ang bumabagabag sa kanya. Sir, kayo ba yung bagong tenant sa apartment? Nag-arko ang mga kilay ni Primitibo. Iyong sa apartment building ni Aling Mercy. Doon ba kayo lumipat? Sunod niyang tanong. May pagkakataon ba na nagkita tayo? Ipinatong ni Primitibo ang baso sa mesa at inilapit pa ang muka. Napalayo naman si Desa. Sinabi mo umakto tayo na hindi natin kilala ang isa't isa, di ba? Kumurap ang mga mata niya. That's exactly what I'm doing. Ngumiti ito, sadyang ginawang nakakaakit ang anyo. Unless gusto mong bawiin yon. Or do you want the company to know what happened between us? Otomatikong itinuwid ni Desa ang likod niya. Kung ganon, gusto niyo rin bang sabihin ko sa kanila ang sikreto ninyo? Otomatikong nawala ang lahat ng ekspresyon sa mukha ni Primitibo. Ang dalagang empleyado ang mayabang nang umiti at humalukip-kip. Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Tanong pa nito. Napatiimbagang ang CEO. Shut up! Bakit sir? Gigil siyang tiningala ng CEO na tumindig. Don't you dare. Hindi ko sasabihin yon. Basta ipangako ninyo na ititikom nyo rin yung bibig nyo. Naghinang ang mata nila at kitang-kita niya roon ang galit nito. Kailangan ko pa po bang ipaliwanag pa ang draft design? Matamis niyang tanong. Napangiti sa inis si Primitibo bago nagtitimping tinuro ang pinto. No need, you can go. Thank you sir. Nakangiting asar ni Desa bago lumabas ng opisina ng CEO. Nawala rin ang ngiting yun ng maglakad. Nasapo niya ang ulo nang marating ang creative department at maupo. Ano bang sekreto ang sinabi niya sa akin? Tanong niya sa sarili. Dahil sa totoo lang, wala siyang matandaan na kahit na ano ng gabing yun. Pumikit siya. Pilit na binalikan ang nangyari. Pero ang natatandaan niya lang ay ang gwapong mukha nito. Yun na yun lang. Kung maaalala ko ang sekreto niya, magagamit ko yun para hindi niya sabihin sa kahit na sino ang nangyari sa amin. Natigilan siya ng paglingon, nakita si May at Kikay. Nakatapat ang tenga ng dalawa sa kanya.
Nagkunwari siyang abala sa mga papel sa mesa. Kanina pa ba kayo nakikinig dyan? Lumapit sa kanan niyang silya si May at nanatiling nasa likuran niya si Kikay. Hawak pa siya sa magkabilang balikat ng yumuko. Kanina pa namin napapansin. Parang may tinatago ka sa amin at may kinalaman doon ng CEO. Hinala ng binabaing kaibigan. Ano namang itatago ko? Hilaw ang kanyang tawa. Anong itinatago mo tungkol kay Sir? Napahinto sa pagpasok ng creative department si Primitibo nang marinig ang pangalan niya sa kumpulan ng mga empleyado na halatang nagchichismisan. Nagkikiskisa ng mga panga niyang napatitig sa babaeng nakasiping. She has to keep her mouth shut. Kausap niya sa sarili habang tanaw na tanaw ang dalagang empleyado. Sabihin mo na kasi Desa, magkakilala ba kayo ni Sir? Curious na tanong ni May. Paano, kailan, saan? Sunod-sunod at atat na tanong ni Kikay. Napaigtad sila nang marinig ang kalampag sa mesa. Dahan-dahan silang lumingon. Naroon ang pinag-uusapan nilang CEO. Hirap na napalunok si Desa, lalo na't matiimang titig nito sa kanya. Oras ng trabaho pero heto kayo't nagchichismisan. Seryosong wika ni Primitibo habang naglalakad patungo sa pwesto ng mga digital designers. Dahan-dahan naman ang mga itong bumabalik sa sari-sariling pwesto habang sakay ng swivel chair. Huminto siya sa mesa ni Desa. What are you guys talking about? Marahan siya nitong tiningala. Wala po sir. Sigurado ka? Mabilis itong tumango. Sinulyapan ni Primitibo ang mga empleyado na agad nagyukuan. Alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ng mga ito. Muli niyang binalikan ang atensyon ng dalaga. In my office now. Seryoso ang anyo ng CEO na lumabas ng departamento. Girl, sumunod ka na kay sir. Untag ni Kikay. Bagsak ang mga balikat niyang tumayo at parang walang buhay na naglakad papunta sa CEO's office. Paikot-ikot si Primitibo sa loob ng sariling opisina. Kailangan niya makagawa ng paraan para mapanatili ang sikreto niyang ligtas. Sir, bungad ni Desa nang isarado ang pinto nang makapasok. Huminto ito sa paglalakad habang nanatiling nakatalikod. May kailangan po ba kayo? Nagdugtong ang tingin nila nang marahang humarap ang CEO. Unti-unti siyang napaatras nang ito ay lumapit. Sa lamesa siya napadpad kakaatras. Napaupo siya sa ibabaw ng CEO's table. Ipinatong nito ang palad sa magkabila para siya'y kalungin. Walang nagawa si Desa kundi ang tumingala at salubungin ang tingin nito. Napapikit siya sa wala ni kapirasong pagitan sa kanilang muka. Malinaw naman ang usapan natin, di ba? Oo naman, sir. Nagmulat siya nang maramdaman ng mga palad nito sa kanyang dalawang pisngi. Seryoso siyang napatitig dito. Hindi mo naman sasabihin sa ibang tungkol sa napag-usapan natin, right? Lalo na kung ayaw mong malaman din ang nangyari sa atin. Doon nagising si Desa sa tila pagkalasing sa presensya ng kaharap. Mabilis niya ring naitulak ito nang akmang ipapaling ang muka sa kanya. Anong gagawin niyo? Kumibot ang lalamunan ng CEO. Bumaba siya sa mesa. Sir, ano bang klaseng babae ang tingin niyo sa akin? Pariwara? Mababa ang lipad? Hindi niyo ho ako jowa. Paalala lang. O baka dahil sa nangyari? Sunod-sunod niyang tanong. Natahimik naman si Primitibo. Uulitin ko, lasing ako ng gabing yon. Hindi niyo na ako pwedeng hawakan. Lalo na nang halikan kahit kailan niyo gusto. At hindi na rin ako gagawa ng muling pagsisisihan ko sa huli. Nanginginig siyang lumabas ng opisina nito. Napabuntong hininga ang nakapamewang na si Primitibo. Pagod siyang nagtungo sa swivel chair. Nasapo ang sintido. Nang tumingala, naalala niya ang gabing yun. Nagtataka rin siya sa sarili kung bakit napapayag sa nangyari. Alam niyang hindi lang yun basta tukso. Higit pa iyon dun at hindi niya alam kung paano yun mapapaliwanag sa dalaga. Sa restroom ang diretsyo ni Desa. Nagkulong siya sa isang cubicle at doon tahimik na umiyak. Kahit na alam niyang wala nang magagawa iyon para ibalik ang hindi dapat nangyari. Hindi ka talaga sasabay, Desa? Isang maliit na ngiti ang ginawa niya nang huminto sa paglalakad. Nasa labas sila ng kumpanya para umuwi na. Pupuntahan ko kasi yung dati kong apartment para kunin ang ibang gamit ko na naiwan.
Gusto mo samahan ka na namin, girl? Alok ni Kikay. Hindi na, kaya ko naman na. Nagpaalam na siya sa mga ito at ibang direksyon ng tinungo. Nakakapit siya sa bag ng maglakad sa tabi ng kalsada. Napahiyaw siya sa gulat nang may biglang bumusina. Nilingan niya ang humintong kotse. Bumaba ang bintana at doon niya nakita ang seryosong CEO. Sumakay ka na. Hindi na ho. Diretso niyang sagot bago naglakad. Sumunod ang mabagal na kotse ni Primitivo sa dalaga. Come on, just get in. Hindi na nga ho. Inihinto na ni Primitivo ang kotse at bumaba. Napatingin sa kanya si Desa nang humarang siya sa daan nito. Get in the car. Gusto lang kitang kausapin. Tungkol saan, sir? Sa trabaho ho ba? Hindi na ho oras ng trabaho. It's not about work. Natigilan sila. I'm sorry. Hindi siya nakasagot sa mababang tono ng binata. About sa nangyari sa office kanina. I didn't mean in that way. And believe it or not, hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Forgive me, Desa. Mabilis na tumibok ang puso niya habang nakatitig sa mapagkumbabang mga mata ng CEO hanggang sa matigilan sila sa narinig na busina. Kasunod ng pagsigaw ng kung sino. Hoy! Kung magsusuyuan kayo dyan, huwag sa nakakaabala sa mga tao. Iabante nyo na nga ang sasakyan nyo. Galit na sabi ng driver na nasa likod ng sasakyan ng binata. Shut your mouth! Natigilan ng naiinis na si Primitivo nang magaan na hawakan sa braso ni Desa. Sige na, umalis na tayo. Nakakabinging katahimikan ng nasa pagitan ni Desa at Primitivo habang lulan ng sasakyan. Lumipat ka na pala. Basag ng binatang nagmamaneho sa katahimikan. Oo, sa bintana nakabaling si Desa. I hope it's not because we're living in the same apartment building now. Bahagya niya itong nilinga. Hindi. Naalala mo si Aling Mercy? Yung owner? Sagot ni Primitivo. Tama. Ilang buwan na akong hindi nakakapagbayad ng upa. Kaya binigay ko na sa iba yung pwesto ko para kumita siya habang unti-unti akong naguhulog sa kanya. Kaya nga nagpapasalamat ako na tanggap ako sa trabaho. Kahit na ako ang boss mo? Seryosong tanong nito. Mahalaga sa akin ngayon ang trabaho. Sagot niya nang muling magbaling ng atensyon sa labas ng bintana. Dahan-dahang huminto ang kotse nito sa parking sa harap ng apartment building. Sabay silang bumaba. Tulungan na kita. Hindi na. Hayaan mo nang gawin ko to. Nagtagpo ang seryoso nilang mga mata. Unang umiwas si Desa ng tingin. Kaya ko ang sarili ko. Ingat ka sa pagmamaneho. Tumalikod na paalis ang dalaga. Sinundan naman ni Primitivo iyon ang tingin. Pinagmamasdan niya ito habang palayo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng binata. Hirap si Desa sa pagbitbit ng bag na laman ng ilang gamit. Nang bigla iyong gumaan, dahilan para mapatingin siya sa lumapit. Ngumiti si Primitivo. Kaswal na kinuha nito ang mga bag na kanyang hawak. Let's go. Nauna na itong maglakad na napipilitan siyang sundan. Bakit ba bigla kayong bumait? May taning na ba ang buhay ninyo? Tanong pa ni Desa. Huminto ang binata sa binuksang pinto ng passenger seat habang nakakunot noo. Do you really want me to die? Biro lang, sir. Kapag namatay kayo, maraming mawawalan ng trabaho at isa na ako ron. Pero bakit ba ang bait nyo ngayon? Humarap ito sa kanya. I know nothing would be enough para makabawi ako sa iyo. Pero gusto ko pa rin gawin ng... Sir? I know, wala na ako magagawa para maibalik ang nangyari. But still, I want to do this para pagaanin ang loob natin. Lihim ang paghinga ng malalim ni Desa. I'm far from the man you thought I was. Hindi ko yun ginagawa just for fun. Ngumiti si Primitivo ng maliit nang pagbuksan siya ng pinto. Ihahatid na kita sa bagong apartment mo. Sinulya pa ni Desa ang nagmamanehong CEO. At nang akmang igagarahe pa nito ang sasakyan sa looban kung nasaan ang apartment nila, pinigilan niya ito. Okay na ako rito, sir. Salamat. Nagmamadali niyang inabot sa likod ang dalawang bag bago bumaba. Akmang bubuksan ni Primitivo ang pinto sa tapat nito ng kanyang pigilan. Sinalubong nito ang kanyang tingin. Sigurado kayong bababa kayo? Walang alinlangan itong tumango. Pero
Makikita kayo ng mga kasamahan ko. Napaisip naman ng CEO. Siguradong magtatanong sila. But I need to use the restroom. Pinagmasdan ni Dessa ang tila nahiyang boss. As in, ngayon na? Bahagya itong tumango. Hindi na talaga mapipigilan. Nakapikit itong umiling. Girl! Napalingon siya sa matining na boses na iyon. Papalapit na sa sasakyan kung nasaan sila, sina May at Kikay. Naku po, naloko na. Mahinang sambit niya bago binalikan ng tingin ng kasama sa kotse. Anong sasabihin ko kapag tinanong nila bakit kasama ko ang CEO? Natatarantang tanong niya rito. Ikaw na lang mag-isip. I just can't take it. Otomatikong napahinto sa paghakbang sina Kikay at May nang bumaba sa sasakyan si Primitibo. Tama ba tong nakikita namin, Dessa? Tanong ni May. Magkasama kayo ni Sir? Tulalang dagdag naman ni Kikay. Dahan-dahang tumango si Dessa. Nilapitan siya ni Primitibo. Where's the restroom, please? Dito po tayo, sir. Hinawakan niya sa braso ang CEO nang igiya maglakad. Nagkatingin na naman ng hindi makapaniwalang sina May at Kikay. Nagmamadaling pumasok si Primitibo sa banyo habang nasa pinto naman siya. Lagot na. Anong sasabihin ko sa kanila? Tanong niya habang hinihintay ang pagpasok ng mga kaibigan sa kanilang unit. Sumandal si Dessa sa pinto habang nag-iisip. Sir, anong sasabihin ko? Napahinto siya sa pagsasalita nang maramdaman na bumukas ang pinto kung saan siya nakasandal. Dahan-dahan siyang pabagsak nang may sumalo sa kanya. Nabungaran niya ang mukha ni Primitibo. Ganitong-ganito ang eksaktong imahe na nakita niya sa akala niyang panaginip noong gabing yun. Just tell them I am your boyfriend. That's it. Kaswal na sagot ng binata habang nakatitig sa mga mata ng alalay na dalaga. Mabilis na idinretso ni Dessa ang likod. Kinakabahan siyang humarap dito. Anong sinabi mo? Ako may sinabi? Kaila ng binata. Oo, ikaw. Anong ipapakilala ko sa'yo? Natitigan ni Primitibo ang magandang mga mata ng dalaga at ramdam niya ang hindi maipaliwanag sa puso. Kailan ba niya ito huling naramdaman? O mas dapat tanungin niya ang sarili? Naramdaman niya ba ito kailanman? Magkapanonod na nilingon nila ang mga kaibigan na sadyang naglinis ng lalamunan para mapansin nila. Close po pala kayo ng kaibigan naming si Dessa, sir. Alangang usisa ni May. Hindi, diretsong sagot ni Dessa. Dahilan para sulyapan siya ni Primitibo. Bakit magkasama kayo? Tanong naman ni Kikay. Hindi niya alam ang susunod habang hindi alam kung saan itutuon ang mata. Nang mapalingon sa CEO, hinawakan niya ito sa braso. Uuwi na si Sir. Agad? Takang tanong ni May. Oo, uuwi na siya, ihahatid ko na siya. Sa pilitan niya itong hinila para maglakad. Nang makalabas ng gate ng apartment, padabog niya itong binitiwan. Alis na. Sandali. Natigilan siya nang hawakan nito ang kamay niya. Dahan-dahan niyang sinalubong ang mata ng binata. Napakurap si Dessa. Kung maibabalik ko ang gabing yun, I wouldn't do that if you really don't want to. Marahang ibinaba ni Primitibo ang palad na hawak at tumalikod. Pinagmasdan ni Dessa ang palayong CEO. Ramdam niyang mabuting tao rin ito. Malayo nga siguro ito sa mga lalaking kung tutuusin. Wala lang ang gabing pinagsamahan nila. Nagmamaneho si Primitibo pa uwi nang tumawag ang sekretarya. Hello, sir? Yes, Secretary Desiree. Sir, pwede po ba akong mag-urgent leave? Bakit? May nangyari ba? May emergency lang po. Pwede ko pong tawagan si Rain to be your temporary assistant. Pagtukoy nito sa isa pang empleyado. It's okay, I can manage. Ikaw kung may problema, tawagan mo lang ako. Opo sir, thank you. Girl, sabihin mo na kasi. Pilit ni Kikay kay Dessa kinaumagahan sa trabaho nang makaupo at salubungin ng mga kaibigan. Sadya siyang hindi sumabay sa pagpasok sa mga ito para makaiwas. Kagabi naman, diretso siya sa kwarto at nagkunwaring masama ang pakiramdam para hindi magtanong ng mga ito. Alam mo bang hindi kami nakatulog ni Kikay? Kakaisip kung magkakilala talaga kayo ni Sir. Bago ka pa man magtrabaho sa company niya. Sigunda ni May sa pagpapaamin nito. Walang kagalaw-galaw ang leeg niyang inilabas sa bagang laptop. Nagkita nga lang kami sa kalsada.
Tapos tinanong kung malapit lang ang apartment natin at kung pwedeng jumingil. Paggawa niya ng kwento habang nakatutok pa rin ang mata sa kunwaring ginagawa. Pwede naman niyang gawin yun sa gilid-gilid. Hindi kumbinsidong ani ng binabaing kaibigan. Hindi lang yata siya jumingil, baka tinawag na rin iyon ng kalikasan. Hanggang sa hawakan ni May ang swivel chair niya para iharap. Pagod niyang pinanood ng mga kaibigan na wala yatang planong sumukong paaminin siya. Sigurado kami may sekreto kayo ni Sir. Hinala nito. Huwag ka na kasing magsinungaling, girl. Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Tanong pa ni Kikay. Humalukip-kip si Primitivo habang pinagmamasdan ang mga empleyado na nag-uumpukan na naman sa oras ng trabaho. Huminga ng malalim si Desa. Hindi niya na alam ang sasabihin dahil hindi naman niya matandaan ang sekreto na kinatatakutan ng kanilang CEO. Ano na? Untag ng dalawang kaibigan. Ang sekreto. Dahan-dahang napatingala si Kikay at May nang makitang nakatayo sa likod ni Desa ang CEO. Mabigat na ipinatong ni Primitivo ang mga kamay sa magkabilang balikat ni Desa at nilinga ito. Pwede niyo bang i-share ang pinag-uusapan niyo? At baka malaki ang maitulong niyan sa company. Sandaling napapikit ang dalaga sa dampi ng mainit na hininga ng kanilang boss na tumatama sa kanya. Bago nagmulat at dahan-dahan itong binalingan, nagtama ang mata nila at mukha nilang kapiraso na lang ang agwat. Hindi mo naman siguro sinubukan sabihin sa kanila ang kasunduan natin. Mahinang wika nito, marahan niyang pinilig ang ulo. Tinapik ni Primitivo ang balikat niya nang tumuwid mula sa pagkakayuko. Tinignan ng dalawa pang empleyado. Instead of next month ang deadline ng design niyo, gagawin kong next week. Sir, akmang magrereklamo ang tatlo. Kung may oras kayong magchismisan, siguradong marami kayong oras. Kaya next week, hindi lang draft design ang ipapasa ninyo. I want the final design, okay? Yes, sir. Mahinang sagot ng mga empleyado. Seryoso niyang sinulyapan ng dalagang nakatungo. Miss Desa, I also want to say that you're not a graphic designer anymore. Nakangiting tumingala ang dalaga sa pag-aasam na nakaligtas sa pinagagawa ng CEO. Effective today, I am designating you as my secretary. Ho? Kinuha ni Primitivo ang braso niya at itinayo. Sir, get your things and you will start your work now. Bago pa siya tuluyang mahila ng CEO, hinagip niya na ang bag sa mesa. Napatingin sa kanila ang lahat ng nasa office management nang sila ay pumasok. Dala-dala pa rin siya sa braso ng boss niya. Hello, nahihiyang bati niya sa mga empleyadong naroon. Dinala siya nito sa loob ng opisina nito. Inis niyang tinignan ng boss. Tumalikod ito habang nakapamewang. Are you confessing to them? Hindi ko yun gagawin. Really? Galit na lumingon si Primitivo na kinagulat ni Desa. Maliit na tumango ang dalaga. I don't believe you. Itinaas niya ang kamay. Hindi ho talaga. Marunong akong maghawak at mag-ingat ng pangako. Paniniguro niya. Nakita niya ang pagbaba ng dibdib ng CEO. Pwede niyo na ba akong ibalik sa creative department? Hindi mo ba ako narinig kanina? Seryoso ho ba yan? Lumapit sa kanya ang CEO. Mukha ba akong nagbibiro? Pero wala naman po akong alam sa pagiging sekretarya. Katwiran niya habang paatras. Kinabig nito ang kanyang bewang palapit kaya pigil-pigil niya ang dalawang kamay ang dibdib nito. I don't care. Basta dapat malapit ka sa akin. Natigilan sila pareho ng magkatitigan. Malapit sa'yo? Agad siyang binitiwan ng boss. I mean, hindi nito alam ang ipapaliwanag. Sinilip niya ang mukha ng lumayong CEO. Napatingin ito sa kanya. Because you're my secretary. Seryosong pinagmasdan ni Desa ang CEO. Ramdam ni Primitivo ang kaba at hindi niya alam kung bakit niya iyon nararamdaman. Hindi siya ganito sa kahit sino mang babae. Pero iba ngayon habang magkahinang ang mga mata nila ng dalaga. Hanggang sa pumormal si Desa. Hindi na hubali. Wala naman sigurong ibig sabihin yung inaakto ninyo. Paano kung sabihin kung meron? Tinignan niya ang mga mata nitong tila may gustong iparating sa kanya. Hanggang sa may kumatok. Prim? Sabay nilang nilingon ng pinto. Prim! Napadpad si Desa sa isang tabi nang basta siya daanan ng babaeng nagmamadaling lumapit
at yumakap sa CEO. It's been a long time. Pinanonood niya ang matangkad at magandang estranghera na yapos ang binata. Did you miss me? Tanong nang humarap na si Cassandra sa dating nobyo. What are you doing here? Well, I came here straight from airport. Nakangiti nitong sagot. Lumampas ang tingin ni Primitivo kay Dessa na nasa likuran. Akma na itong lalabas. Dessa. Napapikit naman ang napahintong dalaga. You stay here. Who is she? Tanong ni Cassandra. A new secretary? Dagdag nito na hindi pa man nakakasagot si Primitivo. Si Dessa na ang lakas loob na sumagot. Yes ma'am, ako po muna ang pansamantalang sekretarya ni sir. I see. Maarte itong humarap muli sa CEO. I miss you, Prim. Hindi alam ng dalaga kung bakit asiwa siya sa loob ng opisina habang nakikita ang dalawa. Pumormal siya at ngumiti ng hilaw. Sir, ma'am, kukuha lang po ako ng maiinom nyo. Please excuse me. Sinulyapan siya ng boss. Bumalik ka agad. Mahigpit na bili nito, hindi pa man siya nakakalabas. Doon lang napabuntong hininga si Dessa nang maisarado ang pinto. Nang magtungo sa malapit na coffee station, rinig niya ang usapan ng ilang empleyado. Oo, yun ang ex ni Sir Primitivo. Kusang napako ang mga paa niya at natigilan sa ginagawa niya. Nakauwi na pala si Ma'am Cassandra. Hindi ba nasa Europe yun? Doon nagmumodel? Bumalik ulit doon pagkatapos umatras ni Sir sa kasal nila. Ngayong malinaw na narinig ni Dessa kung sino ang estrangherang yun, may kung anong bigat sa kanyang puso. Tingin nyo, kaya bumalik si Ma'am makikipagbalikan kay Sir? Patuloy na tsismisa ng mga empleyado. Imbis na ituloy ang paghahanda ng kape, ay sa creative department ang kanyang tinungo. Pilit na inihakbang ang mga binting tila na wala ng lakas. Girl! Tuwang-tuwang salubong sa kanya ni Kikay nang makarating sa mesa niya. Akala ko ba promoted ka na as sekretary ng CEO? Bakit bumalik ka agad dito? Suko ka na. Dugtong pa ni May. At sino yung umarive daw na parang beauty queen sa ganda? Usisa ni Kikay. Nagkatinginan ng dalawa sa walang kibong si Dessa. Si May ang seryosong naguntag sa kaibigan. Ayos ka lang ba, Dessa? Doon tila na tauhan, ang dalagang iwas pa rin ang tingin. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging maayos? Wait lang ha, napangiti si May. Bakit parang biglang nag-amoy ang palaya rito? Kikay, naaamoy mo ba? Ang palaya ba o kulay pink na jellyfish? Parinig pa ng binabae. Napipilitan siyang bumaling sa mga ito. Wala ko sa dalawang yun. Sagot niya habang kontrol-kontrol ang sarili. Alam nyo kaya ako nabubwisit ngayon kasi iba na ang trabaho ko. Ano naman ang alam ko sa pagiging sekretarya? Kinipkip ni Dessa ang laptop at tumayo. Diyan na nga kayo. Confirm! Nakipag-apirang nakangiting si Kikay kay May habang sinusundan ng tingin ng kaibigan. Nakadikwatro si Primitivo, panayang sulyap sa pinto. May hinihintay ka ba? Tanong ni Cassandra. Doon niya lang itinuon ang mata sa kaharap na dating nobya. Your secretary? Segunda nito. Don't worry, I'm good without a drink. It's not about the drink. Marahang napatango si Cassandra. So she's not just a secretary? Kumatok si Dessa bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Bit-bit niya ang tray na laman ng maiinom ng mga ito. Here's your coffee, ma'am, sir. Lumapit siya at ipinatong ang 2 tasa sa mesa. Akma siyang tatalikod para umalis nang magsalita ang CEO. You can take the table. It's yours. Sinundan niya ang itinuro nitong mesa sa sulok ng opisina. Pagkatapos, sinalubong ang tingin nito. Tumaas ang magkabila niyang kilay. I told you, I need you near me all the time. Makahulog ang dagdag pa ni Primitivo. Nakataas naman ang isang kilay ni Cassandra nang sulyapan ng bagong sekretarya ng CEO. You can sit down, secretary. Sabi pa ng boss. Napipilitang nagtungo roon si Dessa at umupo na. Nakita ni Cassandra ang lihim na sumungaw ng ngiti sa dating nobyo. Pilit pa ring pinapaaliwalas nito ang muka. Are you still busy, Prim? Lihim na tiningnan ni Dessa ang dalawa. Since kakauwi ko lang, you might want to accompany me. I'm sorry I can't. We have a lot of deadlines. I'm willing to wait.
Dumukwang si Cassandra at hinawakan sa kamay si Primitivo na kitang-kita ni Desa. "Alright, tatawagan kita." Kumurap ang mata ng dalaga nang marinig ang naging sagot ng CEO. "Really?" Parang nabuhayan ng loob ang dating nobya. Malungkot niyang pinanood ang dalawa. Tuwang-tuwa naman na tumayo si Cassandra na yumakap pa kay Primitivo. Inihatid ito ng CEO hanggang sa pinto ng opisina. "See you!" Hinalikan nito sa pisngi ang dating nobyo. Mapait ang ngiti ni Desa na bumaling sa mesa. Nang humarap mula sa pagkakasarado ng pinto si Primitivo, ay nakita niya ang pansamantalang sekretarya. Naglakad siya palapit dito. Nahigit ni Desa ang hininga nang maramdamang dumukwang ang CEO sa tabi niya. Ipinatong pa ang kamay sa mesa. "Housework?" Tanong nito sa kanya. Hindi na sinubukang lumingon ng dalaga dahil sigurado siyang makakaharap niya ang mukha ng boss niya. Sinulyapan ito ni Primitivo. Napangiti ng matitigan ng bagong sekretarya. "I'd like to take you out as a treat for being my secretary." Nilingon niya ang CEO na nakaupo sa swivel chair. "Wag na sir, ibalik niyo na lang ako sa creative department at saka ayoko namang maging third wheel." Napangiti si Primitivo. "Third wheel?" Tumayo si Desa, dala-dala ang folder at ipinatong ito sa table nito. "Oho, kayo na lang ni Ma'am Cassandra." Mas lalong lumawak ang ngiti na nasa labi ng CEO. "What's on your face?" Nagtataka namang hinawakan niya ang magkabilang muka. "Is that jealousy?" Nakangisi nitong tanong. Pilit siyang tumawa. "Sir, pirmahan niyo na lang to." Seryoso niyang sabi. Si Primitivo naman ang tumawa nang padabog niyang pinaghiwalay ang magkapatong na mga folder sa ibabaw ng mesa. Tatalikod na sana si Desa nang makaramdam ng pagkahilo. Napahawak siya sa ulo habang ramdam ang pag-ikot ng paligid. Agad namang tumayo ang CEO at lumapit sa kanya. "What's wrong?" Hawak siya nito sa magkabilang balikat at silip-silip. "Nahilo lang ako. Maupo ka muna." Inalalayan siya nitong maupo sa sofa bago tinabihan. "Nag-breakfast ka ba? Gusto mo bang magpadala ko ng pagkain dito? Do you need water?" Sunod-sunod na tanong nang nag-aalalang si Primitivo. Umiling naman siya. "I'm going to call the company's clinic. Paakyatin ko ang doktor dito to check on you." Napatingin tuloy siya sa CEO na hindi alam ang gagawin. Akmang tatayo na ang binata ng kanyang pigilan. "Wag na, ayos lang ako." Nagkatinginan pa sila ng kamay nito ang kanyang mahawakan. Akmang bibitaw si Desa nang hawakan ng mahigpit nito. Haplos-haplos pa ng hinlalaki ng CEO ang ibabaw ng kanyang palad. "Obviously you're not okay." May bahid na inis ang tono ni Primitivo. "Baka wala lang naman ang tiyan ko kaya ako nahilo." Hanggang sa kusa siya mismong matigilan nang may sumagi sa isipan. Bumitaw siya sa kamay nito at kahit mabigat ang pakiramdam, mabilis siyang tumayo. "Labas na ho ako." Wala nang nagawa si Primitivo kundi panoorin ang paglabas ng sekretarya. Diretso si Desa sa CR habang sapo ang bibig niya. Umaahon ang kanyang sikmura. Agad siyang yumuko sa lababo. Mangiyak-ngayak na nilabas ang laman ng tiyan. Pinagkatitigan niya ang sarili sa malaking salamin nang magangat ng muka. Nitong nagdaang mga araw, hindi niya maipaliwanag ang pagsama ng pakiramdam at madalas iyon mangyari tuwing umaga. Napapikit siya sandali nang maalala ang gabing kasama ang CEO bago dahan-dahang bumaba ang tingin sa kanyang tiyan. Kinuha niya sa bulsa ang sasagot sa tanong na gumugulo sa kanyang isip bago pumasok sa loob ng cubicle. Pilit siyang huminga ng malalim matapos inayos ang sarili't lumabas ng CR. Bakit siya kasama? Bulalas ni Cassandra nang makita si Desa sa isang restaurant. Why not? Kaswal na sagot ni Primitivo na katabi ang dalaga. You didn't tell me na kasama siya. Why do I have to tell you? Magkasalubong na kilay na tanong ng binata. I thought you agreed on a date. Katwira ni Cassandra nang inis na hilahin ng silya bago maupo. Nagtitimping tiningnan ni Desa ang CEO. Akala ko po ba trabaho to at kailangan nyo ng sekretarya? Akma siyang tatayo nang pigilan ito sa braso. Go back to your seat please. Inis siyang bumalik sa kinauupuan niya. I bring you here para makapag-relax.
So just stay still. Seryosong sabi pa ni Primitivo bago nagbaling sa dating nobya. Since it's not a romantic table, I think it's fine that she's here. Klaro pa nito. Nandito na siya kaya wala na ako magagawa. Prangkang sagot ni Cassandra. Tahimik ang pagkain nila hanggang sa matapos. Nang lumabas ng restaurant, pinigilan si Primitivo ng dating nobya. Can I talk to you alone, Prim? Mauna na po ako, sir, ma'am. Voluntaryong wika ni Desa. Nauna nang tumawid ng kalsada. Hinatid iyon ng tingin ni Primitivo. Is she really just your secretary? Tanong ni Cassandra kaya siya napatingin dito. Why are you asking? Well, she doesn't seem to be just an employee in the way you gaze at her. Nag-arko ang mga kilay ng binata sa personal na mga tanong ni Cassandra. You care for her, right? Primang sabi mo, marriage wasn't something you wanted. Kumura pang mga mata niya. Nagbago na ba yun? No. Then who's that girl? Tumaas na ang boses ng kaharap. Is she someone just for fun? Of course not. Mabilis niyang tutol. Then tell me kung sino siya. Nagkatitigan silang dalawa. Kung wala kang gusto sa kanya at ayaw mo pa ring mag-asawa, anong dahilan? Bakit gusto mong maging miserabling mag-isa? Ngumisi si Cassandra nang hagurin siya ng tingin. Unless, lalaki rin ang gusto mo. Hindi makapaniwala ang anyo ni Primitivo sa narinig mula sa dating nobya. Walang gana si Desa sa pagkain kaharap ang mga kaibigan sa hapunan sa loob ng apartment. Ano bang nangyari, girl? Bakit para kang broken-hearted dyan? Puna ni Kikay sa kanya. Dahil ba yan sa ex ni Sir na biglang dumating? Tanong ni May. Nagkabalikan na ba sila ni Sir? Usisa pa ng binabae na bahagya pang dumukwang. Hindi ko alam. Oh, akala ko ba close kayo ni Sir? Tanong pa ng isang kaibigan. Hindi kami close. Girl, ano palang tawag sa inyo? Magkatrabaho. Siya ang CEO at ako ang empleyado. Kaswal niyang sagot ng tumayo. Pasok na ako sa kwarto. Diretso sa kama si Desa at humiga. Hindi lang pakiramdam niya ang mabigat, damay rin ang puso niya. Pakiramdam niya ay may pinong sakit doon at alam niyang dahil iyon sa hindi niya namalayan na pagkahulog ng loob sa boss niya at ang katotohanang pwedeng magkabalikan sina Primitivo at Cassandra. Lalo na't porsigido ang dating nobya nito. Tumulo ang luha niya nang hawakan ng tiyan niya. Huwag kang mag-alala, anak. Para sa'yo, gagawin lahat ni Mami kahit mag-isa lang. Sinadya niyang sa bahay tingnan ang resulta ng PT na ginawa niya sa kumpanya. Magkahalo ang takot niya at kagustuhang malaman ang sagot. Nagpunta rin siya sa isang klinik para tuluyan niyong kumpirmahin at hindi nga siya nagkamali. Nagbunga ang gabing pinagsamahan nila ng CEO. Nakuha man ng aksidente ang kanyang pagkaberhen. Wala siyang pinagsisisihan sa nangyari. Ang totoo, nagpapasalamat siya ngayon, may isang buhay siyang siguradong makakasama. Ipinikit niya ang mata at naalala ang mukha ng ama ng dinadala. Hanggang sa basta na lang sa wakas, maalala ang tungkol sa sekreto nitong binanggit sa kanya. Napatingin si Desa sa mga nagkukumpulan ng mga empleyado sa labi ng company kinaumagahan. Parang mga bubuyog ito sa pagdadaldalan. Anong meron? Takang tanong niya kina May at Kikay nang makasabay ang mga ito. Alam mo naman yung mga marites, chismis ang inaalmusal. Sagot ng binabae. Tama, hayaan nyo na sila. Pumasok na tayo. Iginiya na sila ng nakangiting si May. Nagtungo siya sa office management. Ganoon din ang senaryo doon. Kumpul-kumpulan ng mga empleyado. Totoo ba yan? Kaya pala walang girlfriend si Sir kasi boyfriend ang gusto niya. Humina ang boses ng isa sa huling sinabi. Hindi na nakatiis si Desa na lumapit sa mga ito. Ano bang nangyayari? Alam na ng lahat ang sikreto ni Sir. Anong sikreto? Hindi niya makapaniwalang sabi. Ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya kay Ma'am Cassandra. Patuloy ng kaharap niyang empleyado. Kinakabahan siyang napalunok. Paano niyo nalaman? May nakapasok na anonymous sa group chat namin at sinabi ang lahat doon. Napakunot noo si Primitivo nang sa labi pa lang ay pasimple na siyang pinagtitinginan ng mga empleyado. Hindi niya iyon pinansin pero nang tuluyang makapasok sa loob ng kumpanya
ay sipat-sipat pa rin siya ng nanunuyang tingin ng mga empleyado. Napipikon siyang nagdiretso sa sariling opisina. Ang sabi, yan daw ang pinakatatagong sekreto ni Sir. Napako ang mga paa ni Primitivo sa narinig. Naabutan niyang nakatalikod ang mga empleyado at magkakaharap. Halos magpalitan na ng muka. Kaya siya nakipaghiwalay sa ilang naging jowa niya ay dahil natigilan ito nang magsalita siya. Because what? Takot na napalingon sa kanya ang lahat. Natuon ang mata niya sa yumukong si Desa. O bakit kayo tumigil? Tanong ng CEO. Wala ni isang makasagot sa mga ito. What now? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Primitivo na ikinapikit ng sekretarya. Kung tapos na kayong pag-usapan ako, pwede na kayong bumalik sa trabaho ninyo. Mariin niyang wika sa mababang tono. Mabilis na nagpulasa ng mga empleyado, bukod kay Desa. Nagtitiimbagang niyang tinignan ito bago kinuha ang kamay. Hinila papasok ng opisina. Naglikha ng malakas na tunog ang pagkakasarado ng pinto. I thought I could trust you enough. Sir, wala akong kinalaman. Wala? So hindi ka na mapagkakatiwalaan, sinungaling ka pa? Wala akong kahit anong sinabi, maniwala ka. Naiiyak niyang paliwanag nang lumapit dito. Akma niyang hahawakan ng braso ni Primitivo pero umiwas ito. You disappointed me, Desa. Ang akala kong pagprotekta ko sa'yo ay ang pagprotekta mo rin sa'kin. Maniwala ka. Umalis ka na. Sir, wala nang dahilan para manatili ka sa kumpanya ko. Nanatili siyang nakatayo. Don't worry, hindi ko kayang sabihin ang nangyari sa ating dalawa. Alam mo kung bakit? Naiiyak niyang pinagmasdan ito. Kasi hindi kita kayang saktan. Kung mas pinaniniwalaan mo sila kaysa sa akin, wala na ako magagawa. Pagod na tugon niya. Nasapo ni Primitivo ang noo nang lumabas si Desa. Pagod siyang naupo at niluwagan ng suot na kurbata. Malalim na ang gabi nang lumabas siya ng opisina. Idinukdok niya ang sarili sa trabaho maghapon kahit na walang pumapasok sa kanyang isipan. Malaking parte ng puso niya ang nagsisisi sa pagpapaalis sa sekretarya. Pakiramdam din niya, wala siyang maihaharap na bukas sa mga empleyado tungkol sa nalaman ng mga itong sekreto niya. Sir, napatingin siya sa mga kaibigan ni Desa na tumayo at lumapit. Tapos na ang working hours. Why are you still here? Walang emosyong tanong niya. Hinintay po talaga namin kayo. Paliwanag ni Mia. For what? Gusto lang po naming malaman ninyo na walang sinabi na kahit anong sikreto nyo sa amin si Desa. Si Kikay naman ang nagsalita. At saka ho sir, pinatitrace na po namin ang account ng nagpakalat ng tungkol sa inyo. Kinuha niya ang iniaabot na cellphone ng kaibigan ng dalaga. Napag-alamanan po namin na si Ma'am Cassandra po ang may gawa nito. Dugtong ni May. Siya po ang nagkakalat ng sikreto nyo. Na same po pala tayo. Sabi ni Kikay. Napakunot noon naman siya. Na isa kayong tulad ko. Becky, Serena. Halamang dagat ganon. Age? Ulit ni Primitivo. Opo. Doon niya napagtantong hindi talaga sinabi ni Desa ang kanyang tinatago. Sir! Magkasabay na tawag ni May at Kikay sa CEO na nagmamadaling sumakay ng kotse. Nakatanaw si Desa sa rooftop ng kanilang apartment. Iniisip niya ang mga sinabi ni Primitivo. Pinunasan niya ang tumutulong luha. Marahil ganito ang magiging pagtatapos nila. Masakit man, kailangan niyang tanggapin at magpatuloy sa buhay para sa anak niya. Sa pag-ikot at paghangin ng ilang puting kumot na nakasampay, ay nakita niya ang lalaking nasa isip. Hinawi nito ang sampay bago dahan-dahang lumapit sa kanya. Nag-resign ka na raw? Tanong nito. Paano pa ako magtatrabaho sa kumpanyang hindi na ako pinagkakatiwalaan? Balik tanong niya habang kontrol-kontrol ang luha. Sa halip na sumagot, marahan siyang niyakap ni Primitivo. I'm sorry, dapat pinakinggan muna kita. I should know na hindi mo ko kayang biguin. Bulong nito sa kanyang tenga. Muling nag-ipon ang mga luha sa kanyang mata nang gantihan ng yapos nito bago sila dahan-dahang nagkalas. Hindi dapat ako naging duwag na malaman ng ibang totoo tungkol sa akin. Seryosong saad ni Primitivo. Natatakot lang ako na marinig din ang itinatago ko galing mismo sa'yo. Bakit? Tanong ni Desa. Kasi kahit ako,
I can take the truth about me. At kung ako nga hindi ko kayang matanggap, sino pang tatanggap sa akin? Ako. Napatitig si Primitivo kay Dessa. Tanggap kita at kung ano ka. Gusto kong panindigan ang nangyari sa ating dalawa. But I'm a coward and afraid. I don't want to fall in love but you came. Pagtatapat nito ng hawakan ng magkabila niyang pisngi. Gusto kong ibigay sa iyo lahat. Pero alam natin pareho na hindi ko yun magagawa. Paano pag sinabi ko na ikaw lang ang kailangan ko? Pag-amin ni Dessa sa damdamin, napilit niyang itinatago sa puso. I love you and I want to give you everything. I want to give you the family that you deserve, Dessa. Pero hindi ko kaya kasi wala akong kakayahang bigyan ka ng anak. Naluluha nitong sabi. Hinawakan ni Dessa ang magkabilang kamay ni Primitivo at dinala sa kanyang sinapupunan. Kung ganun, himala ang buhay na ito. Ito ang pamilyang sinasabi mo. Naiiyak niyang sambit. Doon nakita niya ang nanunubig na mga mata ng kaharap. Hindi makapaniwala ang anyo nito bago siya binalikan ng tingin. You're pregnant? Umiiyak siyang tumango bilang sagot. Pero ang sabi ng doktor, naalala ni Primitivo ang pagtatapat ng doktor sa kanyang kondisyon. Biniyayaan tayo ng Diyos ng isang espesyal na regalo. At hawak mo yun ngayon, Primitivo. Ipinagdaiti nito ang kanilang mga noo habang hinahaplos-haplos ng palad ang kanyang tiyan. Di naman nila ang isa't isa habang parehong nakapikit. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon and I promise na iingatan ko kayo habang buhay. Iyon ay kung payag kang bumuo ng pamilya kasama ko. Marahan siyang nagmulat at nakita ang mga mata ng kaharap na nakatitig lang sa kanya hanggang sa lumuhod dito. Will you marry me, Dessa? Tanong pa ni Primitivo habang hawak ang kamay niya. Umiiyak siyang tumango. Oo, pakakasalan kita kahit kailan kahit saan. Isinuot ni Primitivo ang singsing sa palasinsingan ni Dessa na sadya niyang binili bago pumunta sa babaeng alam niyang gusto niyang makasama sa habang buhay. Sinapo niya ang magkabilang pisngi ng mapapangasawa ng tumindig. Alam kong may dahilan kung bakit tayo nagkita ng gabing yun. At iyon ay ang mahalin ka. Nagpapasalamat akong ikaw yun, Primitivo. Mahal kita, Dessa. Mahal ka rin namin ng anak mo. Inilapit nito ang muka sa kanya para abutin ang kanyang labi. May luha niyang tinugunan ng halik na yun na kanilang magiging bagong simula. Inanunsyo ni Primitivo ang kasal nila sa kumpanya. Dahilan ng paghupa ng chismis tungkol dito. Hindi na rin muling nanggulo ang dating nobya nito na bumalik muli sa Europe. Minsan din silang nagpunta sa isang klinik para malaman ang himalang nangyari sa kanila. Napag-alaman na nilang natatangi iyon at bihira. Matapos ang ilang linggong preparasyon, sa simbahan ng tuloy nila para sa pag-iisang dibdib at pagpapasalamat. Pagkatapos ay lumipat sila sa bahay kung saan nagsimula ang kanyang mga magulang na dahilan kung bakit pansamantala siyang nangupahan. Ipinarenovate iyon ng asawa para sa kanya. At doon niya inalagaan ang lumalaking tiyan kasama ang asawa. Wala nang mahihiling pa si Dessa sa piling ng lalaking natagpuan niya. Sa tuwing naalala ang gabing magkasama sila nito, ay hindi niya magawang magsisi dahil nakita niya ang pamilyang kasama niya ngayon dahil sa aksidenteng iyon. Naniniwala siyang iyon ang paraan ng tadhana para magkita silang dalawa. Habang si Primitivo ay hindi pa rin mapaniwalaan ng regalo sa kanya, ang mag-ina at pamilyang akala niyang hindi siya magkakaroon. Nag-uumapaw ang pasasalamat sa kanya, lalo na ngayon na maluwag ang kanyang dibdib dahil wala na siyang tinatago, dahil iyon sa pinakamamahal niyang babae na tinanggap siya ng buong buo. Doon niya naunawaan na ganun kahiwaga kumilos ang Diyos. Nagagawa nito kahit pa ang pinaka-imposible. Ang pag-ibig na mayroon siya ngayon ang naging sagot sa mga tanong niya rito noon.